Kumusta kayo, sister? Okay lang po. Ah, ah, saan po ang lugar niyo, sister? Sa Laguna ako nakatira. Tapos nag-ano ko, dito ako nagtrabaho dito sa nag-aalaga ng special po. Saan? Sa Saudi po? Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi. Abu Dhabi. Opo. Maganda diyan sa Abu Dhabi. Opo. Ah, Awa na dito sa mo. okay. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Una sa lahat ay dalangin po natin sa Panginoon. Naway kayo ay kanyang ingatan at ganoon din pagkalooban niya ng maraming kapulian ng mga oras natin ngayon. Lahat po tayo nagsusulikap sa ating mga gawain na ang layunin po natin doon ay para po makuha o maibigay po natin sa ating mga sarili ang kaniyang tunay na kabutihan. So, sister, yung tinatawag na tunay na kabutihan ng isang tao, ito po ay nakatipindi sa pagiging wasto ng napaka-importanteng kaalaman ito. Ano po yung tinutukoy po natin na napaka-importanteng kaalaman? Halimbawa, ihalin tulad po natin sa halimbawa dalawang bagay. May dalawang bagay ang nararapat kung mayroong dalawang bagay ang nararapat pag sumikapan ay maunawaan kung saan sa dalawang bagay na ito ang karapat dapat. Sino sa dalawang bagay na ito ang karapat dapat. Kaya naligaw yung mga ilan sa mga tao, nagkamali yung ilan sa mga tao dahil sa hindi po sila nakapagbigay ng tamang desisyon sa halimbawa yung dalawang bagay, kung sino sa dalawang bagay na ito ang karapat dapat. So ganoon din, sukat po natin ito, ikumpara po natin ito sa tinatawag na pagsamba, kung ano-ano ang pinaniwalaan ng mga tao na karapat-dapat sambahin. So may mga tao na ang kanilang pag-uunawa sa tinatawag na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba ay sila po ay mali ang kanilang pag-uunawa. Mali po ang pag-uunawa. Kaya ang taong masasabi po natin na naunawaan niya ano po ang tunay na tagumpay ng kanyang sarili ay yung siya po ay nagkaroon ng tamang pagkakaunawa kung sino po talaga ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba. Ilagay po natin sa dalawa ang klase ang mga sinasamba dito sa mundong ibabaw, pero isa lang ang matatawag sa kanila na karapat-dapat. Kaya ang taong naunawaan niya kung sino po ang karapat-dapat pag-uukulan ng pagsamba, masasabi po natin na ang kanyang mga gawain ay mga gawain na makakapagdulot sa kanya ng
makapagtulog sa kanyang sarili ng tunay na tagumpay ng kanyang sarili, tunay na kapayapaan ng kanyang sarili. Dahil mismo ang kanyang nagawa ay yung mga gawain na ang tatanggap sa mga gawain na ito ay Panginoon, ang Panginoon. Dahil sa ang isang gawain na kapag ang tumanggap sa gawain na ito ay ang Panginoon, ay hindi katulad ng isang gawain na ang tatanggap sa Kanya ay katulad natin ng isang tao. Kaya dito po nagkakaiba ang pag-uunawa ng mga tao at dito rin natin masasabi kung ano po ang klase ng mga tao, uri ng mga tao tungkol po sa paghahanap ng tunay nilang kabutihan, tunay na nilang kapayapaan dito sa mundong ibabaw. So, tungkol po sa sasabi kung sino po ang karapat dapat magiging Panginoon, ay siya po yung nasa kanya yung mga maraming katangian. Dahil sa yung tinatawag na karapat dapat magiging Panginoon ay hinahanapan ng mga katangian. Kapag nahanap natin sa Kanya yung mga katangian, saka na po tayo makakapagsabi na siya po ang karapat dapat. Ano po yung mga katangian na hinahanap sa sino po ang nararapat magiging Panginoon? Ang pinakamahalaga po doon ay yung siya po ay nag-iisa. Siya po ay nag-iisa. Ano po ang ibig sabihin ng nag-iisa? Siya po ay wala siyang katambal at wala siyang kaagaw. Yun ang ibig po sabihin na nag-iisa, walang katambal. Dahil po sa kapag dalawa ang Panginoon, halimbawa, kung dalawa ang Panginoon, tatlong Panginoon, ay ibig sabihin ay mayroon siyang katambal, mayroon siyang kaagaw, hindi yun katanggap-tanggap dahil sa magugulo po tayo. Katulad natin dito sa bansa po natin na Pilipinas, kung ang presidente po natin ay dalawa o di kaya tatlo, hindi ba tayo magugulo? So ganun din ang paghahanap sa sino po ang karapat dapat magiging Panginoon. Isa po sa kanyang katangian ay wala siya pong katambal, wala siya kaagaw. Ibig ko sabihin ay siya po ay nag-iisa. So ang paghahanap sa mga ganitong klaseng Panginoon, mismo ang ating ang mga bagay na ating nakikita dito sa mundong ibabaw, ay pwede po tayo pumulot ng mga katibayan. Pwede po tayo kumuha ng mga katibayan kung sino po yung talagang karapat dapat magiging Panginoon at sino po ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Halimbawa, kapag pinag-isipan po natin ang mga bagay na ating nakikita dito sa mundong ibabaw, masasabi po natin na ang lumikha sa lahat ng mga bagay na ating nakikita ay siya po ay kabilang sa kanyang mga katangian ay wala siyang katambal, wala siyang kaagaw dahil sa napakaganda ang kanyang pangangasiwa sa lahat ng mga bagay na ating nakikita. Hindi sila magkakaagawan ng kagustuhan. Napakaganda po ang kanyang pangangasiwa sa kanyang mga linikha. So, sino yung mga Panginoon na ganito ang kanyang katangian? Ibig sabihin na siya po ay nag-iisa, wala siyang katambal at wala siyang kaagaw. Siya po yung Panginoon na kinikilala ng lahat ng mga linikha. Hindi lang ang tao ang kumikilala sa kanya, kundi lahat ng mga linikha, silang lahat ay siya ang kanilang kinikilala na karapat-dapat magiging Panginoon. Para po tayo makapaniwala, magbongi po tayo ng ilan ng mga talata mula sa Quran
na ito po ay nagbibigay ng kahulugan na ang Panginoon na nabanggit sa talata na ito, siya po yung kinikilala ng lahat ng mga linikha na karapat-dapat magiging Panginoon. Pakinggan po natin yung sinabi na banggit sa Quran, alam tara an Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was-shamsu wal qamaru was-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-adab. Sa madaling kahulugan, sinabi ng Panginoon, hindi mo ba nalaman na unawaan o Muhammad, katiyakan ang Allah ay nagpapatira pa po sa kanya ang pitong kalangitan, pitong kalupaan at lahat ng nilalaman ng pitong kalangitan, pitong kalupaan. Ganon din nagpapatira pa sa kanya ang araw at buwan at mga bituin, mga bundok at mga puno at mga hayop. Ganon din nagpapatira pa sa kanya ang ilan sa mga tao. At pero ang marami sa mga tao, ang karamihan sa mga tao ay sila po ay sumusuway sa Kanya. At ang nararapat sa kanila ay yung parusa ng Panginoon dahil sila ay hindi naniwala sa Kanya. So ito po ay nagpapatunay na ang karapat-dapat magiging Panginoon ay siya po yung Panginoon na tinatawag na Allah. At siya po yung Panginoon na kinikilala ng lahat ng mga linikha. So ngayon, kung ipapaubaya po natin sa Kanya, kung ano po ang tunay na kabutihan ng ating mga sarili, ay lalaman po natin ito sa Kanyang sinabi, binitawan na salita, sa Kanyang sinabi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko lilikha ang mga engkanto, mga tao maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. Ito po yung sinabi niyang pagsamba sa Kanya, ito ang Kanyang ginawang layunin sa Kanyang paglikha sa atin. Bakit po niya ginawang layunin sa Kanyang paglikha sa atin? Dahil sa ito lang ang mga gawain na ito lang ang mga gawain na katanggap-tanggap sa Kanya. Ito lang ang mga gawain na masasabi po natin na kapaki-pakinabang dito sa mundong ibabaw at higit sa lahat ay kapaki-pakinabang sa kabilang buhay. Dalawang klase ang mga gawain na dito lang natin mapapakinabangan dito sa mundong ibabaw. Pangalawang klase, mga gawain na higit sa mapapakinabangan natin ito sa mundong ibabaw ay higit lalo natin mapapakinabangan doon sa kabilang buhay. So kung tayo ay pipili sa dalawang klaseng gawain na ito, siyempre ang ating pipiliin ay yung gawain na higit sa mapapakinabangan po natin ito dito sa mundong ibabaw ay higit lalo mapapakinabangan po natin doon sa kabilang buhay. So napakalinaw, unawaan po natin ano po yung mga gawain na ito. Siya yung mga gawain na tinatawag na pagsamba sa nag-iisang Panginoon. Siya yung mga gawain na tinatawag na pagsamba sa Panginoon na ang tawag sa Kanya ay ang Allah. So, alamin po natin na ang pagsamba sa Panginoon ito ay hindi lang sa isang klase, hindi lang sa isang uri, kundi maraming klase. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito po ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating pagsasalita. May mga uring pagsamba sa Kanya. Ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali. So lahat ng mga klaseng pagsamba na ito ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. Ibig po sabihin, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, lahat po ito matatawag ng mga uring pagsamba sa Panginoon. Lahat po ito ay mga gawain na kinalulugdan ng Panginoon. Kaya kung ang tao ay isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam, lahat ng kanyang ginagawa sa loob ng relihiyon ng Islam, lahat ng kanyang mga kilos sa loob ng Islam, lahat ng kanyang pag-uugali sa relihiyon ng Islam, lahat po ito ay kinalulugdan ng Panginoon. Kung kinalulugdan ng Panginoon ang mga gawain na ito,
Ano po ang masasabi po natin sa taong gumagawa sa mga gawain na ito? Hindi ba malulugod sa kanyang Panginoon? Ang sagot ay malulugod sa kanya ang Panginoon. Halimbawa, kung ang malugod sa atin ay ang Panginoon, hindi ba po natin pwedeng sabihin na tayo po ay taong alipin, isa po tayo sa mga alipin ng Panginoon na naunawaan po natin ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili, tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Kaya sa taong nais niya, gusto niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, ay ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa ginawa ng Panginoon, ginawa ng Panginoon na layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa atin, at ang nararapat din sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili ng Islam. Ngayon, dahil sa kapag naisuko ng tao ang kanyang sarili ng Islam, siya po ay matatawag na Muslim, siya po ay matatawag na alipin ng Panginoon, isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon, sa kanyang paglikas sa Kanya. Ganon din siya po ang matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin na ang isang alipin na siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon napakaraming mahalagang bagay. Kabilang po sa mga mahalagang bagay na ito ay kahit sabihin po natin na siya po ay nakagawa ng hindi mabibilang ng mga kasalanan, na puno niya na kasalanan ng mundo na ito, dahil siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat na kanyang nagawang pagkakasala. Buburahin ng Panginoon ang lahat ng kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang sa buburahin, kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. So ganito kahalaga ang tinatawag na pagsuko sa sarili, sa kagustuhan, sa layunin ng Panginoon, sa kanyang paglikas sa atin, pagyakap, pagsuko sa sarili, sa relihiyon na Islam. Ngayon, ang aalamin po natin, dapat po natin malaman, paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Ito po ay sa pamamagitan ng isang hakbang lang. Kapag naisabuhay po natin ang isang hakbang na ito, tayo po ay naisuko po natin ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam. Katulad ng ating nabanggit, tayo po ay matatawag na isang Muslim. Ano po yung isang hakbang para po tayo ay makapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi, dapat po natin malaman na ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, dapat po natin ito bigkasin sa pamamagitan ng ating mga bibig, maliban lang kung tayo ay hindi makapagsalita, hindi inoobligado sa atin. Pangatlong bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso, binikas ng ating mga bibig, dapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya siguraduhin po natin na ang mga bagay na ikinikilos ng bawat parte ng ating katawan ay lahat po ito naaayon sa anumang pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. Kapag nabuo po natin yung tatlong bagay, ay naisabuhay po natin yung isang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. Matatawag po tayo na isang Muslim, tayo po ay matatawag na alipin ng Panginoon na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa Kanya. So ganito kahalaga ang napakasimpleng gawain na ito, hindi naman gaano
gaano kahirap. Napakasimpleng gawain pero sobrang napakahalaga. Kaya ang nararapat po sa ating sister, kung mayroon po tayong nalaman na isang napakahalagang bagay, ay samantalahin po natin ito. Huwag natin palampasin dahil po tayo po ang nakakaalam na hindi po natin hawak ang ating mga ang ating buhay. Hindi po tayo makapasigurado kung tayo po ay aabot sa mga susunod na mga panahon, susunod na mga araw. Para po tayo makasigurado ay isabuhay po natin yung isang unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam. So ganito, sister, sandin niyo po ako sa anumang bibigkasin ko. Bigkasin natin ito muna sa lingwaheng Arabic, tapos i-translate po natin sa lingwaheng Tagalog para maunawaan po natin ano po ang ating binibigkas. So itaas po natin, sister, ang ating kanang kamay. Ganito. Ito ay sinyalis na ang ating sinasamba. Yung hintuturo po natin, sister. Ganito. Okay. Ito po ay sinyalis na ang ating sinasamba ay kabilang sa kanyang mga mahalagang katangian ay nag-iisa. Katulad ng ipaliwanag po natin ito. Ito ang kahulugan. So lakasan po natin, sister, ang ating pagbibigkas. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa asyhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin, at ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Ikaw po ang pinagpalang lilikha ng Panginoon dahil sa ikaw ang kanyang pinili sa lahat ng kanyang mga dami ng kanyang mga lilikha. Ikaw ang kanyang pinili sa kanila na ipinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito po ay nangangahulugan dahil sa kayo mismo ay mahal ng Panginoon. Kayo mismo ay mahal ng Panginoon. Kaya congrats sa iyo, sister. Congrats.